Magandang araw mga bata! Muli ako si Binibining Jam, ang inyong mga kasama sa pagtuklas ng panibagong kaalaman sa Filipino. At para sa linggong ito ay nais ko munang magbalik-aral tayo sa pinag-aralan natin nung nakaraang linggo. Ano nga ba ito? Ito ay pangalan. Ano nga ba ulit ang ibig sabihin ng pangalan? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang isipin kung ano nga ba ang kahulugan ng pangalan. Ngayon naman ay nais kong ibahagi ninyo ang natutunan ninyo noong nakaraang linggo. Ano nga ba ang kahulugan ng pangalan? Mahusay, ito ay ang salita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At para sa linggong ito ay pag-aaralan naman natin ang kaukulan ng pangalan. Again, pag-aaralan natin ang kaukulan ng pangalan. May 3 kaukulan ng pangalan. Ilan nga ulit? 3, magaling. Ang 3 kaukulan ng pangalan ay palagyo, palayon at paari. Ngayon ay magsimula tayo sa palagyo. Pag sinabing palagyo, ito ay maaaring gamitin bilang simuno, kaganapang pansimuno at pantawag. Again, pag sinabing palagyo, maaari itong simuno, kaganapang pansimuno o kaya naman ay pantawag. Pag sinabing simuno, ang pangalan ay ginamit bilang paksa or simuno or in English, subject doon sa pangungusap. Again, pag yung pangalan ay ginamit bilang paksa o simuno sa pangungusap. Halimbawa ay, ang Pilipinas ay pinagpala ng Diyos. Ang salitang may guhit ay Pilipinas, na kung saan ito ay ginamit bilang paksa or yung simuno or yung pinag-uusapan sa pangungusap. Ano daw yung Pilipinas? Ito ay pinagpala ng Diyos. So, siya yung pinag-uusapan, yung Pilipinas. Kaya ito ay ginamit bilang simuno. Next, kaganapang pansimuno. Kung kanina ang pangalan ay ginamit bilang simuno, ngayon naman pagkaganapang pansimuno, ito ay ginamit bilang panag-uri or yung predicate sa pangungusap. Halimbawa, ang Boracay ay isang tanawin. Ano daw yung Boracay? Isang tanawin. Okay? Yung tanawin or yung salitang may salungguhit ay ginamit bilang panag-uri. Ito ay nagsasabi ng impormasyon tungkol dun sa paksa. Naintindihan? Next, let's move on to pantawag. Pag naman sinabing pantawag, ito ay ginamit or yung pangalan ay ginamit bilang pantawag sa kinakausap. Tatawagin mo yung kinakausap mo. Halimbawa, Maria, makinig ka sa mga babala. Ang salitang may salungguhit ay Maria. Okay? Yung Maria yung kinakausap niya, tinatawag mo lang yung kinakausap mo. Again, yun yung 3 palagyo. Simuno, kaganapang pansimuno at pantawag. Now, let's move on to palayon. Pag naman sinabing palayon, may 2 uri ito. Layon ng pandiwa at layon ng pang-ukol. Again, layon ng pandiwa at layon ng pang-ukol. Pag sinabing layo ng pandiwa, yung pangalan ay ginamit bilang tagatanggap ng kilos. Siya yung magre-receive or yung tatanggap ng kilos. Halimbawa, tamnan natin ng mga halaman ang matabang lupa. Ang salitang, yung pandiwa or yung salitang kilos, again, yung salitang kilos or yung pandiwa ay tamnan, yung to plant. Tamnan natin ng mga halaman. Ano daw yung itatanim natin? Yung halaman. So, siya yung tatanggap ng kilos. Kaya ito ay layon ng pandiwa. Pag naman layon ng pang-ukol, ito ay ginagamit na kung yung pangalan ay ginagamit na patutunguhan, pinagmulan o pinag-uukulan sa pangungusap. Kaya siya ginagawa yung isang bagay or yung isang pangalan ay para dun sa isang pangalan. Okay? Halimbawa, nito ay ang donasyon ay para sa mga biktima. Okay? Para daw kanino yung mga donasyon? Para sa biktima. Dito ay mas madali nyo maiintindihan ang layon ng pang-ukol dahil ito ay gumagamit ng mga pang-ukol like para sa, ayon sa, tungkol kay at marami pang iba. Gaya nga dito sa pangungusap na ito, ang ginamit ay para sa. Ang donasyon ay para sa mga biktima. Ang salitang may salungguhit ay biktima. Naintindihan?
Now, let's move on to the last type or yung huling kaukulan ng pangalan. Okay? Ito ay paari. Ito ay nagsasaad ng pagmamay-ari. Nagpapahayag ito ng pagmamay-ari, ownership. Halimbawa, ang sapatos ni Pedro ay maganda. Ang sapatos ni Pedro ay maganda. Yung sapatos, kanino daw? Kay Pedro. Sumasagot to sa tanong na kanino. Okay? Ang sapatos ay kay Pedro. So, ang salitang may salungguhit ay Pedro. Naintindihan? Again, ang tatlong kaukulan ng pangalan ay palagyo, palayon, at paari. Ngayon, ay magkakaroon tayo ng pagsasanay upang malaman ko kung talagang naintindihan na ninyo ang aralin natin para sa araw na ito. Sa pagsasanay natin, ay kinakailangan nating sagutan ng sabay-sabay ang gawain A. Ang pagsasanay na ito ay hindi ninyo kinakailangang ipasa sa class dojo. Ito ay pagsasanay lamang o practice pa lamang. Mamaya, sasabihin ko ang gawain ninyo para sa araw na ito. Balik tayo sa pagsasanay. Sa pagsasanay natin, ay kinakailangan lamang nating kahunan ang pangalang tinutukoy ng kaukulang nasa loob ng panaklong or ng parenthesis. So, number 1, ang salita na nasa loob ng parenthesis ay paari. So, hahanapin natin ang pangalang ginamit bilang paari sa number 1. Sa number 2, kaganapang pansimuno. 3, layo ng pang-ukol. 4, pantawag. At 5, simuno. Handa na para sagutan ng pagsasanay na ito? Okay. Simulan natin sa unang bilang. Ang kinabukasan ng pamilya ang pangunahing dahilan ng paghahanap buhay sa ibang bansa. Alin kayang pangalan dito ang ginamit bilang paari? Kinabukasan ng pamilya. So, yung kinabukasan ng pamilya, yung tinutukoy na pangalan bilang paari. Okay, ikalawang bilang. Ano naman kaya yung ginamit bilang kaganapang pansimuno? Again, pag sinabing kaganapang pansimuno, ito ay ang pangalang ginamit sa bahagi ng panag-uri. Alin kaya dito? Ang mga magulang ay tagapagtaguyod ng magandang kinabukasan ng mga anak. Ito ay tagapagtaguyod. Ito yung pangalang ginamit bilang kaganapang pansimuno. Okay? Pangalan siya na nasa bahagi ng panag-uri. Next, number 3. Alin kaya dito yung layo ng pang-ukol or kung para saan yung kilos? Tumutulong ang pamahalaan sa mga pinauwing manggagawa galing sa ibang bansa. Okay? Alin kaya ang tinutukoy na pangalan dito? Okay, yung mga pinauwing manggagawa, sila yung pinaglaanan ng kilos. Sila yung tinulungan ng pamahalaan. Okay? Ika-4 na bilang, hahanapin naman natin yung pangalang ginamit bilang pantawag. Okay, madali ninyong nakita. Ang kasagutan dito, mga anak, pahalagahan ang pagsasakripisyo ng miyembro ng pamilya ng naghahanap buhay sa ibang bansa. So, ano ang pangalan na ginamit dito as pantawag? Mga anak. Okay, mga anak. And the last number 5, ang mga manggagawa sa ibang bansa ay nakatutulong sa ekonomiya ng ating bansa. Alin kaya ang pangalang ginamit bilang simuno rito? Manggagawa. Naintindihan na ba? Iyan ang iba't ibang kaukulan ng pangalan. Okay? Ngayon, dumako naman tayo sa inyong gawain para sa araw na ito. Ihanda ang inyong mga librong gintong diwa sa ating gawain para sa araw na ito. Okay? Ang gawain natin para sa araw na ito, sa kwento, nais kong basahin ninyo ang mga bayani ng pamilya mula sa pahina
19 hanggang 21. Basahin at unawain mabuti dahil bukas magkakaroon ulit tayo ng maikling pagsusulit tungkol sa aralin at sa kwentong inyong babasahin. Okay? Para naman sa gramatika, ang gagawin ninyo lamang na gawain ay gramatika B sa pahina 30. Again, gramatika B lamang po yung gagawin ninyo para sa araw na ito. Ito rin ang inyong ipapasa sa Class Dojo. Okay? Ito yung gawain na inyong gagawin at ipapasa. Gawain B, tutukuyin ninyo ang gamit ng pangalang nakasulat ng pahilis at isulat sa box ang letra ng tamang sagot. Okay? Isusulat ninyo sa parisukat yung letra ng tamang sagot. A kung palagyo, B kung palayon, at C kung paari. Okay? Number 1, mga manggagawa kayo. Mga manggagawa. Kayo ang lakas ng isang bansa. Uulitin ko, mga manggagawa. Kayo ang lakas ng isang bansa. Ang salita ay manggagawa. Ito ba ay palagyo, palayon, o paari? Isulat ang inyong kasagutan sa parisukat bago ang bilang. Ikalawang bilang, ang pagsasakripisyo ng mga magulang ay para sa mga anak. Ang salitang na nakasulat ng palihis ay anak. Pahilis, Pahilis ay anak. Is it A, palagyo, B, palayon, C, paari? Number 3, or ikatlong bilang, nagtutulungan ang bawat miyembro ng pamilya. Ang salitang nakasulat ng pahilis ay pamilya. Ito ba ay A, B, or C? Ika-4 na bilang, naway nakakasunod kayo sa pagsasagot ng gawaing ito. Ika-4 na bilang, ang ekonomiya ng Pilipinas ay umangat dahil sa mga ipinadadalang dolyar ng mga OFW. Pilipinas, ang salita ay Pilipinas. A, B, or C? Ika-5, ang mga manggagawa sa ibang bansa ay bayani sa makabagong panahon. Ang salita ay bayani. A, palagyo, B, palayon, o C, paari? Ika-6 na bilang, nag-aalay ng dugo at pawis ang mga magulang. Dugo at pawis. A, B, or C? Ika-7, ang pamilya ay pangunahing institusyon ng bawat pamayanan. Ang salita ay pamilya. Ito ba ay palagyo, palayon, o paari? Isulat sa parisukat bago ang bilang ang inyong kasagutan. Ika-8, bigyan ng parangal ang mga karapat-dapat na manggagawang Pilipino. Bigyan ng parangal ang mga karapat-dapat na manggagawang Pilipino. Ika-8, ika-9, ang pondo ng pamahalaan ay inilalaan sa edukasyon ng mga mamamayan. Uulitin ko, ang pondo ng pamahalaan ay inilalaan sa edukasyon ng mga mamamayan. Kung sa number 8, ang salitang nakasulat ng pahilis ay parangal, sa number 9 naman, ang salitang nakasulat ng pahilis ay pamahalaan. Number 10, kabataan po ang salitang may salungguhit. Para sa mga kabataan, ang pagsisikap na para sa mga kabataan ang mga pagsisikap
na mapaunlad ang bansa. Ang salitang nakasulat ng pahilis ay kabataan. Uulitin ko, number 1, manggagawa. 2, anak. 3, pamilya. 4, Pilipinas. 5, bayani. 6, dugo at pawis. 7, pamilya. 8, parangal. 9, pamahalaan. And number 10, kabataan. Uulitin ko, isulat lamang sa parisukat bago ang bilang, ang A kung palagyo, B kung palayon, at C paari. Naintindihan ba ang inyong gawain para sa araw na ito? Naway naintindihan ninyo ang ating gawain at ang ating aralin para sa araw na ito. Huwag kalilimutang ipasa sa Class Dojo ang gawain na aking ipinapagawa, ang gawain B, at basahin ang kwento na inyong babasahin ngayong araw. Okay? Para bukas ay may maisagot kayo sa ating maikling pagsusulit. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!